si Simon sa umpukan sa kubyerta. Dumating din si Padre Florentino. Kasalukuyang nag-uusap sina Padre Sibayla, Padre Irene, Padre Camora, Bensaib, at ang kapitan ng bapor. Masamang panahon, masamang panahon. Hindi naman, huwag niyong sabihin nila. Sa Hong Kong, na isasagawa ninyo ng maayos ang inyong mga gawain. Nakapagpapatayo pa nga kayo ng mga gusali eh. Doon yun. Tingnan nyo, hindi nyo nakikita ang aming mga gastusin? Ang mga nangungupahan sa aming mga bienes ay nag-uumpisa na magreklamo. Wag na. Tama na ang pagdaing ninyo, kundi ay mananangis ako. Nagsisimula nang dumaning ang mga Indio. Tingnan nyo, gusto nilang banggitin ko ang presyong itinakda ng Arsobispong si Don Basilio Sanchez upang hindi na tumaas ang presyo ng mga bilihin. Saan kayo nanggaling? Hindi nyo na naabutan ang pinakamagandang bahagi ng biyahe. Nakakita na ako ng napakaraming ilog at tunangin, kaya interesado lamang ako sa mga bagay na nagbibigay ng mga alamat. Mga alamat? Yaman ang ilog Pasig dyan. Mayroong alamat na isang malakad na bato. Ito'y tungkol sa isang bato na sinasabing sagrado dahil tahanan daw ito ng mga espiritu. Pero nawala rin ang paniniwala na banal ang bato, kaya ginawa itong kanlungan ng mga tulisan at bandido. Mula sa tuktok ng bato, madali nilang nahaharang ang mga dumadaan. Lumipas ang panahon, ipatuloy ang kwento tungkol sa mga tumataob na bangka. Mayroon pang ibang mga alamat, katulad ng alamat ni Doña Jeronima. Di ba, Padre Florentino? Maaari mo ba itong ilahad sa amin? Naku, wag na. Alam na yan ang buong mundo. O manhin, pero di po namin alam ang alamat na yan. Kinulit ng mga ito si Padre Florentino upang ikwento ang sinasabing alamat. Sige na. Dati raw, may isang estudyante na nangako magpakasal sa isang dalaga sa kanilang nayo. Ngunit nakalimutan niya ito. Dahil sa tapat ang dalaga, ay naghintay siya para sa lalaki. Anong nangyari sa lalaking nangako sa kanya? Ayun, nabalitaan na lang na dalaga na nag-arsobispo na ang kanyang minamahal sa Maynila. Nagdamit ng panlalaki ang babae at pumunta sa Manila para hanapin ang lalaki. Nagpakilala siya dito upang hinging tuparin ang pangako niya sa kanya. Imposible ang hiling na ito, kaya nagpatayo ang arsobispo ng isang kuweba kung saan maninirahan ang babae. Sa kuwebang ito, namatay at inilibing si Doña Jeronima. Ayon sa kwento, dahil sa sobrang katabaan ni Doña Jeronima, kailangan niyang pumasok ng patagilid sa kuweba. Sumikat siya bilang engkantada dahil sa kagilian niyang pagtatapon ng pilak na plato. Isang lambat ang hinahatak sa ilalim ng tubig na nakakasalo sa mga nahugasang kagamitan. 2 taon na ang nakalipas at nabubura na ang alaala ng mga Indio kay Doña Jeronima. Aba, isang magandang alamat yan ha. Gagawa ko ng artikulo tungkol dyan. Ano masasabi ninyo, Padre Salvi? Sa tingin ninyo, tama ba na binigyan ng arsobispo ang babae ng kuweba? Hindi ba't mas mabuti kung sa Beateria na lamang siya dinala? Halimbawa, sa Santa Clara? Dahil hindi isang asal Manginoo ang pagbibigay ng isang kuweba upang manirahan ng isang taong binigaw natin ang pag-asa. Mas marangal kung siya'y dinala sa Beateria ng Santa Clara. Anong masasabi ninyo? Hindi ko maaaring husgahan ang inasal ng arsobispo. Ngunit kayo na panrelihiyong gobernador ng simbahan na siyang tumatayo sa lugar ng arsobispo, ano ang maaari niyong gawin kung nangyari sa inyo yun? Walang katubas na sakit ang pagninila. Ngunit, mga alamat ang pinag-uusapan natin. Huwag natin kalimutan ang himala ni San Nicolas. Ikukwento ko ito kay Sr. Simon na maaaring hindi ito alam. Sige nga, ito'y kwento mo. Dati, ang ilog ay puno ng mga buhayang sobrang laki na nagpapataob sa mga bangka sa pamamagitan ng pagpalo ng kanilang buntot. Isang araw, may isang taksil na inchik na tumangging maging Kristiyano ang dumaan sa may simbahan, ngunit may nagpakita sa kanyang demonyo sa anyong buhaya at tinaob ang kanyang bangka upang lumunin siya at dalhin sa impyerno.
Inspirado marahil ng Diyos ang Inchik sa mga oras na iyon, kaya humingi siya ng tulong kay San Nicolas. At sa isang iglap ay naging bato ang buhaya. Sinasabi ng mga nakakatanda na sa panahon nila ay madaling makilala ang halimaw sa mga nakasabog na piraso ng bato na naiwan doon. Ako mismo ay nakasisiguro sa inyo na kaya ko pa rin makilala ng mga linaw ang ulo ng buhaya at kung titignan iyon, napakalaki ng halimaw. Nakamamanghang alamat. Napakagandang batayan para sa isang artikulo. Ang mga katangian ng halimaw, ang tubig ng ilog, ang mga palampon ng bangko. Malaman na paksa sa pag-aaral ng relihiyon. Kakatwa ang Inchik na nakahingi ng tulong sa kalagitnaan ng panganib sa isang santong naghiling niya lamang sa iba at hindi niya pinaniniwalaan. Tungkol sa dalawang mahalagang bagay, dalawang katanungan na maaari ninyong isama sa inyong artikulo. Una, anong maaaring mangyari sa demonyo pagkakita nito sa sarili na bigla na lamang natulong sa isang bato? Tumakas ba siya? Nanatili ba siya doon at ikalawa, maaaring bang ang mga pinatigas na hayop na aking nakita sa iba't ibang museo sa Europa ay mga biktima ng isang makalumang santo? Sinong nakakaalam? Sinong nakakaalam? Total mga alamat ang ating pinag-uusap. Tayo ay pumasok sa lawa. Talaga namang nakakapukaw pansin ang napakalinaw na lawa at bundok na mayroong matatayog na puno na kung saan dito nakatira ang mga ibong umaawit. Siya nga pala, Kapitan. Alam ba ninyo kung saang bahagi ng lawa namatay ang isang nangangalang Guevara, Navarra o Ibarra? Ay, oo! Saan, Kapitan? Maaari bang may naiwang mga bakas sa katubigan? Tumingin kayo roon. Ayon sa naghanda ng pagtubis na napagtanto ni Ibarra na napapalibutan na siya ng mga gwardya, ay tumalon siya mula sa bangka malapit sa kinabukasan. Tapos, ay lumuli siya ng higit 2 milya. Pinauulanan siya ng bala sa tuwing aangat ang ulo sa paghinga. Sa mas malayo pa, ay nawala na ito sa paningin ng mga tumutugis at sa kaunti pang distansya. Malapit sa baybayin, nakita nila ang tubig na nagkulay dugo na. Ngayon, ay eksaktong 13 taon na ang nakalipas ng maganap iyon. At ang bangkay niya? Kasama ng kanyang ama. Hindi ba't isa siyang pilibustero, isang rebelde, Padre Salve? Yan ay talagang walang kwentang libing. Hindi ba, Padre Camora? Lagi kong napapatunayang yung mga rebelde ang siyang hindi bumabayad ng marangyang libing. Anong problema, Sr. Simon? Nakaramdam ba kayo ng paghilo? Kayo na isang veteranong manlalakbay? At dito pa sa ilog na ito, tulad na lamang ng isang patak ng tubig? Kung ganoon, hayaan niyong sabihin ko sa inyo. Hindi ba't tinatawag mo itong isang patak ng tubig lamang? Nagkakamali kayo sapagkat ang lawang ito ay mas malaki pa sa anumang lawa sa Suiza at sa pinagsama-samang lawa sa Europa. Nakita na ako ng matihang manlalakbay na sumama ang pakiramdam dito. Hindi niyo napit... Nagsisimula na ang dumaning ang mga... Hawagon! Bukod ka ron! Tanga! Hindi mo kinagrupayan. Hindi tinubig. Tubia. Nakita na ako na napakaraming ilog at tanaw. Ang mga katangian ng halimaw. Dayo pa, day! Paksa para sa paaral. Para ang mga katangian ng halimaw. Tumingin kayo roon. Aysan. Ano gusto kita?